Samantala, tanging mga talahib ang tumambad sa pag-iinspeksyon na isinagawa ng Sandigan Bayan sa isang flood control project sa Pandi, Bulacan, kaugnay ng kasong malversation na kinahaharap ni dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan. Ang naturang proyekto, idiniklarang 95% ng tapos at 95% ng nabayaran. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Naniniwala ang prosekusyon na lumakas pa ang kanilang kaso laban sa mga akusado kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito'y matapos na anila ng isinagawang inspeksyon ng Sandigan Bayan sa lugar at walang nakitang istruktura. Personal na pinuntahan ng korte ang lugar, pinuntahan ng madumong bahagi na sinasabing lokasyon ng naturang proyekto. Nandito ako ngayon sa sinasabing kinaroroonan ng isang flood control project dito sa bahagi ng Pandi, Bulacan na may contract ID number na 25CC0299 sa isinagawang inspeksyon ng Sandigan Bayan 3rd Division sa pangunguna ni Associate Justice Carl Miranda ay wala silang nakitang istruktura mula sa sinasabing simula hanggang dulo ng proyekto. Masukal na daan na puno ng talahib ang nadatnan dito ng korte kasama ng prosecution at abogado ng mga akusado. Ang naturang ocular inspection na isinagawa ng Sandigan Bayan 3rd Division para maberipika ang existence o pagkakaroon ng naturang flood control project kung saan ang contractor ay ang Sims Construction na pagmamayari ni Sally Santos na isa sa state witness sa issue ng flood control projects. Could you tell us if the status or the stage of this project, if any? Based on visual, there's no scene accomplishment, Your Honor. None at all? Why do you say that? Because there's no structures seen, Your Honor. Kasama rin sa bineripika ng korte kung may overlap ba ito sa iba pang flood control projects sa lugar na may contract ID number 25CC0647. Ang naturang proyekto na pag-alamang natapos kung saan naipakita rin ng project engineer na nasabing proyekto ang simula at dulo nito. Kasabay nito, nalinaw din na walang overlapping sa pagitan ng dalawang proyekto. Bukod dito, nagsagawa rin ng pagbubungkal sa lugar kung saan may nakitang sheet pile sa gilid ng ilog. Ayon sa prosekusyon, nakita ito sa pagitan ng natapos na proyekto at ang proyektong napunta sa Sims Construction. Dagdag ng prosekusyon, hindi nila natukoy sa isinagawang inspeksyon kung sheet pile ba ang nakita o kung gaano ito kahaba. Lumalabas nila na matagal na itong nailagay sa lugar dahil kinakalawang na ito at natabunan na ito ng mga halaman. Base sa prosekusyon, idineklara itong nasa 95% ng tapos at nasa 95% na itong nabayaran. Pero ayon sa isang residente na nakakaranas ng pagbaha sa lugar, hindi nga namin alam yan dyan eh. Kaya nalaman lang namin yun, inimbestigahan yan dyan. Lumilikas lang kami doon sa Bunsuran 2nd. Pagka malalim na talaga. Kasi minsan 3 days ang baha dito eh. Minsan pag panay ang ulan, bumabaha po talaga. Tumataas po talaga yung tubig. Anila, huling beses silang binaha ay noong nakarang taon. Sa darating na Biyernes, magpapatuloy ang pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa bail petition ni na dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan kaugnay ng kasong malversation. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.